Ito ang part 2 ng ating kwento tungkol sa doktorang pinahirapan, ginahasa at pinatay. Ito ay si Doktora Momita Debnath. Balikan natin ang kwento. Nagtapos tayo sa nahuling sospek na si Sanjay Roy. Ayon sa balita ay iniimbestigahan pang mabuti si Sanjay. Tinitignan kung sino-sino ang mga taong posibleng konektado sa krimen at konektado sa kanya mismo. Ayon sa mga pulis, may gamit na motor si Sanjay noong oras na mga yon. Hindi nakarehistro sa pangalan niya. Inamin ng mga pulis na nakarehistro ito sa isang commissioner. Pero sinabi rin nilang ganun talaga ang patakaran sa kanilang lugar. Halos lahat ng mga sasakyang ginagamit nila ay sa commissioner nakarehistro. Ayon sa CBI o ito yung Central Bureau of Investigation na nagsariling gumawa ng investigasyon. Nagtataka rin kung bakit may access sa lahat ng bagay si Sanjay sa mga pulis. Natutulog pa ito sa mismong station na dapat naman ay bawal talagang matulog ang hindi rehistradong pulis. Bago natagpuan ang bangkay ni Doktora ay nakita munang nakikipag-usap si Sanjay kay Anup Dutta. Si Anup Dutta ay isang assistant sub-inspector. Konektado si Sanjay kay Anup Dutta dahil siya ang nagbigay lahat ng access kay Sanjay, gaya ng paggamit ng isang serbisyong motorsiklo na hindi naman dapat. Natuklasan din na si Anup Dutta ay may koneksyon kay Sandeep Ghosh. Ito yung dating principal. May mga nagsasabing malapit na magkaibigan ang dalawa dahil sa mga nagkalat na larawan ng dalawa. Sinabi ng investigador na pagkalipas na patayin ni Sanjay Roy si Doktora ay agad tumawag kay Anup Dutta. Kaya tinitignan nila kung nakialam ba sa crime scene si Anup Dutta. O malamang ay isa rin siya sa naglinis o nag-cover up ng crime scene. Sinusuring mabuti ito ng mga investigador. Lahat ng mga kasama o sangkot sa krimen ay gagawin ang lie detector test o ito yung tinatawag nilang polygraph test. Lumabas rin ang pahayag ng isang biyanan niya sa 4 niyang asawa na posibleng mag-isa lang ni Sanjay. Tsak akong marami itong kasama. Sinabi rin niyang may kaso si Sanjay ng pananakit sa anak nitong babae kaya inireklamo at hiniwalayan si Sanjay. Bukod sa biyanan niyang nagsalita ay may isang saksing pinaka-importante sa lahat. Malaking ambag ang kanyang mga sinabi upang unti-unting maresolba ang kaso. Animoy isang bomba na sumabog ang isinawalat nito sa media. Ito ay tungkol sa krimeng nangyayari sa RJ Carr Medical College. Sinabi ng witness na si Dr. Ghosh ay sangkot sa pagpupuslit o pagbebenta ng mga bangkay ng patay na katawan ng tao. Binebenta nila ito sa isang leader sa Bangladesh. Hindi naman sinabi kung saan ginagamit ang mga bangkay. Siguro ay ginagamit ito sa pag-aaral gaya ng pag-autopsy. Bukod rito ay sinabi rin ng witness na may bentahan ng droga sa loob ng paaralan. Sa tingin nyo mga kababayan, hindi kaya ginagamit ang bangkay ng katawan ng tao na ilagay ang droga para ipuslit ito at magtungo sa Bangladesh? Ito ay haka-haka ko lamang o sa tingin ko lamang. Pwede rin kasing mangyari yon. Doon nila mismo isisiksik ang droga para maibiyahe nila ito. Yun ay aking komento or haka-haka lamang. Balik tayo sa kwento mga kababayan. Sinabi rin ng witness na may konektadong mataas na tao si Dr. Ghosh. Siya ang nagbibigay ng proteksyon sa doktor. Malamang ay kasali rin rito ang mga ibang politiko na nagtatanggol sa kanya. Kung naalala nyo sa naunang video ko ay nag-resign siya agad sa RJ Medical College pero pagkalipas lang ng ilang oras ay may offer na agad sa kabilang paaralan. Ganyan katindi ang koneksyon at proteksyon ng doktor. Kung ikaw ang nagmamay-ari ng isang paaralan, tatanggapin mo ba agad ang isang taong sangkot sa karumal-dumal na kaso? Medyo nakakapagtaka lang talaga ang nangyayari sa kanila. Marami rin ang nagsasabing madalas ay nakikipag-inuman ang doktor sa mga estudyante ng kanyang paaralan. Sinasabi rin na humihingi siya ng pera sa mga bata upang magamit nila sa ilegal na gawain. Si Dr. Ghosh kasama ang 4 na doktor ay sumailalim sa lie detector test. Pero dahil sa paiba-iba ang sinasabi ng doktor, ay gumawa ulit sila ng pangalawang test. Ang CBI ay nagpunta sa kanyang tahanan at dito ay kinuhanan ulit ng test ang doktor. Pagkalabas ng CBI ng gabi ay tinanong ng media kung ano ang resulta ng test ng doktor. Ito ang sinabi ng taga-CBI. Marami ang aming nalaman. Ang mga ibang opisyal ng CBI ay nagpunta sa mga bahay ng iba't ibang taong supplier. Meron sa Calcutta at meron din sa Howrah. Sinasabi ng karamihan na si Sanjay Roy ay ang gagawa talaga ng plano. Siya ang pinadala ng mataas na tao upang linisin o patahimikin si Doktora.
Ayon sa aking pananaw at sa aking nabasa, maaaring may nalaman na sekretong matindi si doktora gaya ng pagbebenta ng bangkay at pagbebenta ng droga sa loob ng paaralan. Siguro ay meron pang mas matindi pang nalaman ng doktora. Maaaring inalok ito o ayaw nito ang gawaing ilegal kaya ganun ang ginawa sa kanya. Kaya para mawala ang issue ay dito na plinanong patay ng doktora. Kung titignan ay may kasama ring 4 na doktor. Hindi pa naman confirm 100% talaga pero malaki ang chance na sangkot ang mga ito at ang dating principal. Kung may komento kayo o pananaw o suggestion ay pwede nyong ilagay sa comment section. Abangan natin ulit kung ano ang resulta ng lie detector test ng doktor at kung ano-ano mga siniwalat nito sa CBI. Sana naman hindi ito ma-cover up o matabunan ng malaking pera. Siguro naman ay gets nyo ang aking punto mga kababayan. Ang hiling pa rin natin ay sana makamit ni Doktora Momita ang hustisya niya. Sana ay makonsensya at hindi patulugin ang may gawa nito sa kanya. Abangan pa natin ang susunod na video. Panghuli nga pala, nagpapasalamat po ako sa maraming nanood sa video ko at nagustuhan ang aking kwento. Marami ang dumagdag sa aking views at nag-subscribe po sa aking channel. Makakatulong po ito ng lubusan. Pinapangako kong pagbubutihin ko pa ang mga susunod kong video. Kaya kung gusto nyo ng ganitong kwento, ay palike, share at subscribe na rin po. Ingat, salamat at God bless!